Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang pinakabagong weather update natin ngayong Sabado, April 4. Mas lalo pang tumaas ang chance ng paglapit ng posibleng bagyong minomonitor natin na manggagaling sa silangan. Silipin natin ang direksyon na tinatahak ng nasabing sistema. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, easterlies pa rin ang pangunahing sistemang nakaaapekto sa Central Luzon, Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang mainit at mahalumigmig na hanging nagmumula sa silangan, kaya madalas itong may dalang ulap, alinsangan at mga pag-ulan o thunderstorms sa ilang lugar. Pero bukod sa easterlies, may mga bahagi rin ng bansa na mas naaapektuhan ng localized thunderstorms, kaya hindi pare-pareho ang magiging lagay ng panahon sa bawat rehiyon. Unahin natin ang Surigao del Sur at Davao Oriental. Sa dalawang lugar na ito, inaasahan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorms dulot ng easterlies. Ito ang bahagi ng forecast na mas kailangang tutukan dahil hindi lang basta isolated o panandali ang ulan ang nakikita sa datos, nakasaad mismo na posible ang moderate to at times heavy rains, kaya mas mataas ang posibilidad ng flash floods o landslides lalo na sa mga komunidad na mababa ang lugar, malapit sa ilog o nasa paanan ng bundok. Kapag sinabing cloudy skies with scattered rains and thunderstorms, ibig sabihin nito ay mas malawak ang tsansa ng ulan kumpara sa isolated lamang. Hindi man nangangahulugan na buong araw at buong probinsya ay tuloy-tuloy ang buhos, malinaw pa rin na may mga pagkakataong pwedeng lumakas ang ulan at magdulot ng seryosong epekto sa ilang bahagi ng mga lugar na ito. Sa Surigao del Sur at Davao Oriental, mas magandang maging mapagmatsyag lalo na kung may mga lakad, biyahe o outdoor na gawain. Dahil easterlies ang dahilan ng pag-ulan, mahalagang tandaan na ang hanging may dalang moisture mula sa dagat ay pwedeng magbigay ng sapat na kondisyon para sa paulit-ulit na pagbuo ng ulap at thunderstorm. Para naman sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Dito, iba ng kaunti ang setup kumpara sa Surigao del Sur at Davao Oriental. Sa mga bahaging ito ng Hilagang Luzon, hindi easterlies ang pangunahing binibigyang diin bilang sanhi ng mga pag-ulan, kundi localized thunderstorms. Meaning, ang init sa maghapon, ang moisture sa hangin, at ang favorable condition sa atmosphere sa lokal na area ang siyang pwedeng magpasimula ng thunderstorm. Samantala, sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil naman sa easterlies. Ito ang pangkalahatang tema ng panahon sa malaking bahagi ng Pilipinas sa ngayon. Sa praktikal na pakiramdam, maraming lugar ang makakaranas ng init sa umaga, medyo maaliwalas na simula ng araw, at minsan ay alinsangan agad ang paligid. Pero pagsapit ng tanghali hanggang hapon, pwedeng mas dumami ang ulap at magkaroon ng panandaliang pag-ulan sa ilang lugar. Ang salitang isolated ay hindi nangangahulugang balewala ang ulan. Ibig sabihin lamang nito ay hindi sabay-sabay at hindi pantay-pantay ang magiging pag-ulan sa bawat lugar. May mga lugar na mananatiling tuyo, ngunit may iba namang pwedeng makaranas ng biglaang malakas na buhos sa loob lamang ng maikling panahon. Sa Metro Manila, maaring sa umaga ay maayos ang kalangitan at iisipin ng marami na tuloy-tuloy na ang magandang lagay ng panahon. Pero sa bandang hapon, lalo na kapag mas ramdam ang init at mas mabigat ang pakiramdam ng hangin, pwedeng biglang magkumpol ang ulap at magkaroon ng thunderstorm sa ilang bahagi ng lungsod. Kaya para sa mga commuter, mga rider, mga may pasok at lahat ng may lakad sa labas, makabubuting magdala pa rin ng payong o kapote. Kahit hindi ito malawakang tuloy-tuloy na ulan, sapat pa rin ang isang severe thunderstorm para magdulot ng pansamantalang pagbaha, mas mabagal na daloy ng trapiko, at abala sa biyahe pa uwi o papasok. Sa nalalabing bahagi ng bansa, pareho rin ang tema. Mainit at maalinsangan sa maraming lugar, pero may kaakibat na banta ng isolated rain showers o thunderstorms. Ito ang karaniwang epekto ng easterlies para sa mga nasa probinsya na may mga gawaing panlabas, farming activities, biyahe o mga lakad na nakaasa sa maayos na panahon. Magandang huwag maliitin ang posibilidad ng biglaang ulan, lalo na sa mga lugar na mababa ang terrain o may kasaysayan ng pagbaha. Kapag may malalakas na thunderstorm, mas mainam ang maagang pag-iingat kaysa maabutan ng mabilis na pagbabago ng lagay ng panahon.
Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa Northern Luzon, inaasahan ang mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin na magmumula sa timog silangan hanggang timog. Ang coastal waters naman dito ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa pangkalahatan, hindi naman ito indikasyon ng napakagaspang na dagat. Gayunpaman, hindi rin ito sapat na dahilan para maging kampante lalo na ang mga gumagamit ng maliliit na bangka. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, mahina hanggang katamtaman din ang hangin at ito ay magmumula sa silangan hanggang timog silangan. Ang coastal waters ay slight to moderate rin na may taas ng alon na mula 0.6 hanggang 1.5 meters, kaya para sa mga may mga lakad sa dagat, pamamangka, or coastal activities, huwag alisin ang pag-iingat lalo na kung napapansin ninyong mabilis ang pagbabago ng ulap at hangin. Sa Visayas at Mindanao naman, mahina hanggang katamtaman din ang hangin na magmumula sa hilagang silangan hanggang silangan. Ang karagatan ay slight to moderate na may taas ng alon na mula 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa unang tingin, maayos naman ang pangkalahatang kondisyon ng dagat sa mga bahaging ito. Pero dahil easterlies din ang umiiral sa Visayas at Mindanao, hindi nawawala ang posibilidad ng pabago-bagong lagay ng panahon lalo na kapag may mga thunderstorm na mabubuo malapit sa baybayin. Kaya para sa mga nangingisda, bumibiyahe sa dagat o may mga coastal na aktibidad, mainam pa ring bantayan ang kalangitan at huwag lang umasa sa pangkalahatang forecast ng alon. Kung titingnan naman natin ang temperatura at relative humidity sa nakalipas na 24 na oras, ang pinakamababang temperatura ay 22.1 degrees Celsius at naitala ito alas 5 ng umaga. Ang pinakamataas na temperatura naman ay umabot sa 33.2 degrees Celsius alas 3 ng hapon. Ipinapakita nito na sa umaga ay may kaunting ginhawa pa sa pakiramdam, pero habang tumatagal ang araw ay malinaw na tumitindi ang init. Ang minimum relative humidity naman ay 39% alas 3 ng hapon, habang ang maximum relative humidity ay 85% alas 5 ng umaga. Ang ganitong kombinasyon ng mataas na init at nagbabagong halumigmig sa hangin ang dahilan kung bakit sa maraming lugar ay ramdam ang alinsangan at mabilis mapagod ang katawan, lalo na pagsapit ng tanghali hanggang hapon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang latest tropical cyclone update na inilabas ng Pag-asa. Para sa week 1 mula April 2 hanggang April 8, malinaw na ang TC-like vortex or TCLV ay hindi nakikita sa loob ng PMD. Gayunpaman, nakasaad din na ipinapakita ng model forecasts na may isang TCLV1 na posibleng mabuo sa eastern boundaries ng TCID at TCAD at may low chance ng tropical cyclone development. Ibig sabihin, sa mas malapit na forecast period, wala pang nakikitang direktang tropical cyclone formation sa loob ng pangunahing monitoring domain, pero may senyales ng posibleng development sa mas silangang bahagi ng mas malawak na binabantayang area. Pagdating naman sa week 2 forecast period mula April 9 hanggang April 15, sinasabi na ang TCLV1 ay posibleng lumitaw sa silangang bahagi ng PAR at may low to moderate likelihood ng tropical cyclone formation. Ito ang mas mahalagang bahagi ng update dahil mas lumalapit na ang posibleng development sa Philippine Area of Responsibility. Kapag low to moderate na ang likelihood, ibig sabihin ay mas mataas na ito kumpara sa simpleng mababang tsansa lamang. Sa weather forecasting, mahalaga ang mga ganitong maagang signal dahil nagbibigay ito ng ideya kung saan posibleng magkaroon ng pagbabago sa mas malaking weather pattern sa mga susunod na araw. Kung sisilipin naman natin ang dagdag na obserbasyon, gamit ang ibang mga weather model, nakikita na ang posibleng bagyong ito ay maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility at kung mangyayari iyon, bibigyan ito ng local name na bagyong Kaloy. Sa puntong ito, ipinapakita na posible ang pagpasok sa PAR ng bagyo pero hindi pa tiyak sa ngayon na direkta itong tatama sa lupa. Hindi pa ito nakikitang magla-landfall sa anumang parte ng bansa. Pero may pagbabago sa direksyon at mas nakikita ang paglapit nito sa silangang bahagi ng bansa. Meaning, kahit wala pang inaasahang landfall scenario sa ngayon, may dahilan pa rin para patuloy itong bantayan. Kaya pinakamainam pa rin ang manatiling updated, maging handa sa biglaang pagbabago ng panahon at patuloy na sumubaybay sa mga susunod na updates dito sa ating channel.